Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay mabilis na sumugod si Squad Leader Mech kay Xian Yu-woon, at sinabi na ang pag-alis ng kanyang depensa dahil lamang sa mas mahina siya sa ating bida, ay ang kanyang malaking pagkakamali, kaya naman ngayon ay mamamatay na siya. Sa nangyari ay madali lamang na naiwasan iyon ni Xian Yu-woon at pinahinto, upang magulat si Squad Leader Mech at mapatanong na kung sa papaanong nagawa ng taong ito na mapatigil siya. Bukod doon ay hindi pa ginagamit ng ating bida ang kanyang lightning chi kaya naman ay bakit hindi ito nakuryente. Nang sinabihan naman siya ni Xian Yu-woon na nakakaawa siya dahil sa hina ng kanyang lakas, matapos ay sinabi nito na ipapakita niya sa kanya ang tunay na lightning chi, matapos ay gumapang ito sa katawan ni Squad Leader Mech at nangisay sa pagkakakuryente ng ating bida. Habang nangyayari iyon ay sa isip nito ay napapasabi siya na kung bakit hindi niya magawa ang mapigilan na makapasok ang lightning chi ng ating bida sa kanyang katawan, at sa ganitong sitwasyon ay nakakasigurado siya na mamamatay siya. Pinuri naman siya ni Xian Yu-woon dahil sa nagagawa nitong makatagal, mas mainam ito kumpara sa kanyang inaasahan, at inasahan na din yun ng ating bida bilang sa kung sino na nagawang mainom din ng dugo ng Dragon Turtle. Sa isip ng isang miyembro ng Merem Alliance na kailangan niyang palihim na sagudin ng ating bida upang mawala ang pagkakahawak nito sa espada ni Squad Leader Mech, at kailangan niyang mailigtas ang Society Leader upang magawa nilang may segowa ang pangarap na gumawa ng mundong payapa gamit ang Blue Heaven Society. Matapos ay mabilis na sinugod nito ang ating bida, subalit mabilis naman na ikinumpas ni Xian Yu-woon ang kanyang kamay, upang mapabagsak ito sa lupa, ganoon na din ang kanyang mga kasama. Sa isip ng isang master ay napapasabi siya na sa ganitong kalagayan ay ang lahat ay mapapahamak, kaya naman ay sinabihan nito ang ating bida na pataw-aiden siya nito sa kanyang gagawin, at agad na sumugod gamit ang kanyang malakas na teknik, ang Shaolin 72 Fine Arts Dragon Claw. Subalit nang tumama ito sa ating bida, ay sinabihan siya nito na binibigyan siya nito ng konsiderasyon dahil sa isa siyang monghe ng Shaolin subalit ngayon ay hindi na, kaya naman ay binigyan ito ng malakas na pag-atake ni Xian Yu-woon upang ikatalsik niya. Sa isip nito ay hindi siya makapaniwala na ang tumama sa kanya ay isang formless sword technique, at napapatanong na kung totoo ba na may kakayahan itong gumamit ng tumpak na teknik habang nagpapalabas ng ganitong klase ng lighting chi. Sa nakitang iyon naman ng First Master ng Merem Alliance, ay sa isip nito ay kahit ang abot ng Shaolin ay nagawa nitong pagmukaing third-rate martial artist habang kinakalaban ang ating bida, at mukhang totoong nasa life and death realm na ito. Dagdag pa niya na sa pakiramdam niya ay parang nakatingin siya ngayon sa combative divine na si Arc Wui, dahil sa nararamdaman niya din dito ang nag-uumapaw na lakas ng isang iyon nang makita niya sa unang pagkakataon si Xian Yu-woon. Maya-maya pa ay binitawan na ng ating bida ang sandata ni Squad Leader Mech, upang makaramdam naman ito ng ginhawa, subalit sa isip nito ay napapasabi siya na kailangan niya na makatakas upang magawang mapayapa ang mundo, ngunit hindi niya maigalaw ang kanyang katawan. Nang nagsalita naman ang ating bida at sinabi na sa ngayon ay igagapos niya muna siya, kaya naman ang iniangat ni Xian Yu-woon ang kanyang kamay, ay napasigaw ito na kung ano ang gagawin niya sa kanya. Subalit hindi naman siya pinakinggan ang ating bida at itinuloy lamang ang kanyang gagawin, kaya naman sa isang iglap ay nakatanggap ito ng pag-atake mula sa kanyang katawan, upang labis siyang mapasigaw. Matapos ay nag-aalala naman na bumagsak si Squad Leader Mech dahil sa tuluyan ng nawasak ang kanyang dantian, subalit sinabihan lamang siya ni Xian Yu-woon na dahil sa kanina pa may pumipigil sa kanya sa paligid ay mamaya na lamang siya nito tatanungin. Nagtaka naman ang ilang mga miyembro ng Merem Alliance dahil sa cold chi na ipinapalabas ni Xian Yu-woon, na agad naman na bomb-alot sa katawan ni Squad Leader Mech, pero bago pa tuluyan na mapagyelo ito ay naisabi pa niya ang katagang dapat ay pinatay na lamang siya nito, matapos ay tuluyan na din siyang nakulong sa yelo. Nabibiglang napapasabi sa kanyang isip ang abot ng Shaolin na kung totoo ba na may umiiral na kung sino ang may kakayahan na kontrolin ang iba't ibang klase ng true chi, at kung ang demonic cult leader ay kagaya din ba ng combative divine. Sa isip ng iba pang master ay hindi niya naisip na wawasakin nito ang dantian ni Squad Leader Mech at ikukulong ito sa yelo, hindi lamang nito sinigurado na hindi na ito pa magagawang makalaban, kundi nilagpasan pa ang hindi mga inaasahan.
Napasabi naman ng First Master ng Murem Alliance na ang taong ito ay mas mapanganib pa kumpara sa Combative Divine, dahil kahit papaano ay ang isang iyon ay hindi umaalis ng kabundukan, at kung nanaisin ng demonic cult leader, ay magagawa niya na tuluyang sirain ang balanse sa pagitan ng tatlong malalaking puwersa. Sabi pa niya na ang demonic cult leader ay ang nasa sentro ng kanilang malalakas sa kanilang alyansa, at mas mainam na paslangin na siya dito gamit ang kanilang mga buhay para sa ikabubuti ng buong Jiangho sa hinaharap. Nagpadala naman ng sound telepathy ang isang master sa kanilang first master ng Murem Alliance at sinabi na kailangan nilang magawa na ipaglaban ang demonic cult leader at ang combative divine. Subalit sinagot siya nito na kung posible na magawa ang bagay na iyon, ay kanina pa sana nila ginawa ng mas maaga. Dagdag pa nito na ang demonic cult leader ay narinig na ang kanilang plano sa kung papaano nila gagawin ang bagay na iyon kanina. Kaya naman tinawag nito ang ating bida at sinabi na siguro nga ay nagawa nitong maging posible na palihim na makapasok sa loob nito. Kaya naman habang nagpapalabas ng malakas na enerhiya, ay malakas nitong sinabihan si Qian Yuwon na kung sa tingin ba nito ay magagawa niyang makatagal laban sa 500 elite master ng Orthodox Murem. Matapos ay winasak nito ang malaking tent kung saan sila naroroon. Sa nangyari ay nabigla naman ang ibang mga kasamahan nito, dahil sa nagtataka sila kung bakit naririto ang demonic cult leader na si Qian Yuwon. Sabi ng isa na nagtungo sila dito na nagmamadali dahil sa nakarinig sila ng malalakas na sigawan sa loob ng tent, kaya naman ano ang ginagawa ng kanilang mga gwardya kung bakit nagawang makapasok sa loob ang Demon God. Nang malakas na nagsalita ang First Master at sinabi na ang lahat ng martial artist ng Orthodox Murem Alliance ay makinig sa kanyang mga sasabihin, dahil sa gaya ng kanilang nakikita ay ang demonic cult leader ay nagawang pasukin ang kanilang kampo, kaya naman ay tatayo lamang ba sila at manunood sa kung ano ang nais nito. Hindi naman sinang-ayunan ito ng iba pa, at agad na sumugod sa kinaroroonan ng ating bida, upang magawa siyang mapalibutan ng mga ito. Napasabi naman si Qian Yuwon na kung ito na ba talaga ang napagdesisyonan niyang gawin, sa isip ng isang master na hindi man lamang niya nakitang nangamba ito kahit pa napapalibutan siya ng 5,000 mga kaaway, at tunay ngang may tapang siya upang maging ang pinuno ng demonic cult. Nang nagsalita ang First Master at sinabi na hayaan siya nitong maging prangka, dahil ang totoo ay hindi nila nais na labanan siya. Subalit nangangamba lamang sila na makuha ulit nito ang panibagong essence core ng isang mythical creature, at nakaksigurado naman siyang alam iyon ng ating bida. Sabi pa nito na magkaalyado sila kaya naman ay kung ipapangako nito ang pagsuko sa pagkuha ng essence core ay ibababa nila ang kanilang mga sandata, subalit kung magdesisyon itong lumaban, ay lalaban din sila hanggang kamatayan. Kaya naman ay magdesisyon na ito kung bibitawan na ba niya ang patungkol sa essence core ng mythical creature at piliin ang kapayapaan ng alyansa o hindi, ay nasa kanya na mga kamay. Nang bigla naman na natigilan ang First Master sa kanyang nasaksihan, dahil sa isang pagwasiwas lamang ng ating bida gamit ang kanyang sword chi, ay napaslang na ang madaming bilang sa mga ito. Sa nakitang iyon naman ng First Master, ay napasabi siya na mukhang nais talaga na makipaglaban ni Qian Yuwon sa kanila, subalit bigla siyang napahinto nang napansin niya ang mabilis na pagsugod ng ating bida sa kanyang kinaroroonan. Dahil doon ay mabilis siyang nakaiwas at napa-atras, subalit bigla siyang nagtaka dahil sa wala ito sa lugar ng kanyang inalisan, nang bigla na lamang siyang natigilan, dahil sa nagawa na siyang sakali ni Qian Yuwon at iniangat. Agad naman na ikinilos nito ang kanyang sandata, subalit bago pa man tuluyang tumama ito kay Qian Yuwon, ay mabilis na siyang napahinto nito. Galit nitong sinabi na palagi na lamang nilang binabanggit ang patungkol sa kanilang alyansa, at ang paulit-ulit na marinig niyang ginagamit nila ito laban sa kanya, ay labis na siyang nakakaramdam ng pagkairita sa mga ito. Kung nais mo na masubaybayan ang mainit-init na kabanata, ay open lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.